Any question before I proceed with my second session? Question. Hello. Puso. Okay. Any question po? Praise wala na. Wala gusto. Hello. Praise o sige. Sino mo question? Ha? Ano lang po, tanong lang po. Pero ilis na ano kanina sa lesson. Ganito lang po muna kasi sarap kasi kay babae yung preacher natin. So, since last year, parang nagkaroon ng burden ba yung puso ko this year. Na gusto ko po sana na yung mga kababaihan na yung magkaroon ng parang leadership or women's seminar or ano po. May possible ba na makagawa kayo ng ganyan? Either dito or sa Sorana. Hindi ko po maintindihan. You want a leader? Yung mga kababaihan for women's conference. Women's conference. Opo. Pwede naman po. Kasi po, Sponsor ninyo, Pastora. pwede ka rin po. Hindi, okay lang naman. I can help. Yung ano ma'am ba, kung Puro women's lang. Ano si Lord na in the future, after our tapos na dito, tapos magkakaroon po ng for women's Yeah, sure. conference po. Yeah, sure. Kasi yun po yung parang burden. Kasi maganda kasi kung puro babae. Especially yung maganda kasi yung sa mga Ano naman po ako I can do men's, women's, youth, and even couples. I do everything. Lahat po, leadership especially. But I'm planning po kasi, wala pa akong ticket ng November, so I'm trying to ask the Lord. Definitely I'll be coming back. Pero kung anong setup, kung discipleship pa din, or I want to share the message sa retreat namin, ibababa ko dito. Kasi medyo, that is the message of the Lord for the body of Christ. To prepare the body of Christ. Kasi sabi ng Panginoon sa akin, Grace, continue to build and prepare the body of Christ because it's the only thing that will withstand in the last days. So, ang retreat kasi namin, iba ang message ko dyan medyo heavy. So, if God will direct me to do that on November, but definitely I'm coming back on November. So, inaano ko lang po yung schedule ko. So, I'm planning to have it instead of discipleship conference, leadership. I will open it to mga leaders na gusto. But if not, I will go for that, continue pa rin discipleship. Kasi ngayon, Corinthians tayo, October, I will be teaching the Epistles, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, Thessalonians, and Timothy. So, malapit na tayong matapos. So, but if the Lord directed me November, it's a conference setting, I will do that. Thank you po. Confirmation po yun. Okay. Sige po. Anything naman for the body of Christ. Yes po. I'm more than willing. Sorry lang, Pastora. Ito kahapon ko narinig ito sa mga Ngayon po kahapon ko narinig ito sa mga ginligpyo mo kahapon. Ngayon ko lang itatanong. Ang katanungan ko, Pastora, kahapon nagbanggit ka na dapat suriin natin kung nasa tama ba tayo paggamit ng ating talent, panahon, at saka resources sa tamang lugar, sa tamang samahan. Kasi marami din ang
sabi na sila ang tama. Ang katanungan kung paano natin ma-identify na yung nagsasabi na sila ang fertile ground at dapat taniman ay tama sila. Saan natin yung paano natin Fruit po. Fruit ng buhay. Bunga. You will know them by their fruits. Marami po kasi nagkiklaim sila yung tama, sila yung matabang lupa. But tingnan niyo po yung bunga. Hindi naman, kasi pag magsabi yan sila, hindi naman sila natin kasama eh. Yeah, pero ang ano po, ako kasi ganito po ako eh. At dyan, umuugong. Kasi ganito po ako eh. Marami rin po lumalapit sa akin na mga body of Christ leaders. Asking for help, asking for conference. Ang ginagawa ko po, dinudulog ko po sa Panginoon. At pag hindi ako sigurado, sinasabi ko po kay Lord, expose mo. Na-expose mo. I-expose po ni Lord. Kasi marami rin po lumalapit sa akin, humingi ng tulong. Eh sabi ko, how will I know their fruits? Diba? Kasi di pa natin sila kasama everyday. So, ang hinihiling ko, si Lord, Lord, i-expose mo. Pag in-expose ni Lord, alam ko na. Lahat po talaga, we depend on God. So dapat pala, itanong muna natin sa Diyos. Yes. Yan po importante. Kaya yan po yung lagi kong ini-encourage po sa lahat. Magtanong kay Lord. Kasi kahit ako may maka-offer sa akin, walang gastos eh. Siyempre, gagrab ko yun. Eh pero hindi eh. Tinatanong ko kay Lord, tapos i-expose niya. Just like what happened. Marami nag-offer sa akin, libre lahat. Pinapa-investigate ko din. So doon ko nakikita, wala palang basis. Salamat, Pastora, at hindi pala magtanong kay Soriano. Ha? Hindi pala magtanong kay Ili Soriano sa Lord pala. Kay Lord po ang pinaka-safest. Thank you, Pastora Sano. Ito pangalawang tanong, Pastora. Kanina nabanggit mo na authority. Opo. So ngayon ang katanungan ko, dito sa Mateo 20:24, nagsimula ang sinabi ni Jesus, na marinig ito na 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Dahil ito, pinalapit ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang pinuno ng mga hintil ay tinataas ang kanilang sarili bilang mga Panginoon sa kanila. At ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang masusunod. Hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Salit, kung nais mo maging takila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais na maging pinuno, maging una ay dapat maging alipin ninyo. Sapagkat maging ang anak ng tao ay inikwento upang maglingkuran, kundi upang maglingkod sa at iaray kanyang buhay katubos ng marami. So, katanungan ko, Pastora, ito. Saan pinapatungkol ni Jesus ang kanyang sinasabi? Sa mga apostolage lang ba? O sa lahat ng lingkod? Sa lahat po ng, at sinasabi po ni Jesus dyan po, is about the heart of a servant. Na pag ikaw naglilingkod, hindi po ikaw nang aapak ng kapwa mo. What I meant kanina about authority as a leader is the authority of a leader to impose the will of God over the church. Minsan kasi, hindi natin ma-implement yung gusto ng Diyos sa church o minsan sa tao kasi minsan hindi tayo pinakikinggan kasi si Lord po ang nagtatakda kung sino bibigyan niya ng authority. Kaya, ang authority na tinutungkol ni Paul dito sa Corinthians is the authority of a leader to implement discipline and judgment. Kasi dinisiplin niya yung taong nagkakasala eh. And yet, ang authority niya, ang command niya sa church, back off, layuan niyo. So, if God has not given him the authority, sino susunod sa kanya? Pero the church followed him, obeyed him, it only shows that God gave him the authority to implement judgment. Ibig lang sabihin, kung may mali sa church,
ang leader must have the authority to implement what needs to be done para lang po maiayos. Yung sinasabi niyo po sa Mateo, it's about the heart of a minister. All of us must have a heart of servant. Lahat tayo handang magpakumbaba, magbigayan, magparaya, submit to one another. In respect, kunyari may problema. Minsan lang kasi po, ang problema nag-a-arise kasi lahat may gustong mangyari. Now, as a servant, kailan matuto tayo magpakumbaba, magparaya. Yan po ang point doon. As sa lahat na to, pati servant, pati yung naglilingkod, lahat na naglilingkod. Lahat po yan. Kasi hindi, sa ano naman, sa makikita ko naman sa charts, palaging yung tahimik lang ba? Yung sila ang palaging hindi mo maintindihan kung parang sila palagi ang nakaapi. Ba't sila po naaapi? Yung mga, di ba ba, yung mga ordinaryo lang ba, sa karamihan hindi man sa pagkalatan, sila ang lagi na utusan. Yung mga mahirap, Ay, nasa inyo po yun. kung halimbawa may anong handaan sa church nyo, ang palagi inuutusan, yung mga parang, Walang sinabi. Parang gano'n. yan ang katotohanan. At saka nangyayari. Kaya sabi mo kanina, kung magpakumbaba, sa mga bagay na yun, parang hindi nagpakumbaba yung mga leader. Kasi sila ang dapat mauna doon. Yeah. Pero kaya, naliligtad. So, magandang, Ano po kasi yan eh, nasa inyo po kasi yan eh. Kasi ito po sa amin, when we come together nagkakainan, lahat po kami nagliligpit eh. Kahit ako nagliligpit eh. Wala po issue sa akin. So, hindi importante kung walang sinabi yung tao. Ako, I can do that eh. Wala pong issue sa amin yan eh. So, kung meron po naman yung sabihin natin laging nauutusan yung sinasabi natin laging wala, well, kung gaano po ba kawiling yung tao na hindi ba siya nagre-reklamo, okay lang yun. Pero kasi, katulad nga din po sa Acts, di ba sa Acts, nag-delegate ang mga apostles kung sino yung mag-serve ng food kasi yung mga nagtuturo, hindi na pwede kasi ang focus nila word. So, yun po yun. Kailangan lang po sa inyo sa church, meron delegation. Kasi kami, ang ginagawa ko para walang turuan, walang kwentahan, siniset ko, sino maghuhugas, sino magsiserve, sino maglilipit, sino magluluto. Meron po yan. Meron na po yan. Salamat, Pastor. Pero meron din nangyari sa inyo na halimbawa siya nag-assign. Tinanggap niya. Sa grupo niyo, nag-meeting kayo asikaso. Pagdating ng panahon, binabayaan niya. So, ano pa Ang ginawa po ito po kasi, no, meron kami mga na-assign, meron din mga tao talaga na hindi gagawin. So, ang ginagawa ng mga hindi naka-assign doon, sila na lang po sasalo at wala naman po reklamo. Pag tama po ang puso, walang kwentahan. Ayun. Yan ang gusto kong kasi hindi naman pala sa, halos naman pala sa lahat ng church gano'n. Halos naman sa lahat ng church gano'n. So, ganun ba? Akala ko dito sa amin yun. Alin? Akala ko kasi dito lang sa amin. Kaya ko nagtanong. Baka ba din kami? Kung gano'n, bakit pareho na tayo? Alam niyo po, ako sa kakadisciple ko sa amin, nabago po yung puso. Pag meron hindi po nakaganap ng kanyang responsibility, meron sasalo na walang kwentahan. At okay lang. Kasi pag nakita nila ako kumilos, kukunin na nila sa akin. Sabi niya, ma'am, wag na po. Kasi ako na nga nag-preach, ako pa magliligpit. Pero wala sa akin yun. Pero they will not allow me. Kasi sila mismo mahihiyan. Ibig mo pala sabihin, good leader is a good follower. Yes. Pero sa mga, kasi parang, special treatment ang mga Mga leader, leader
Well, kailangan din po ng kasi kaya ko po nalikha somehow, kasi I exemplify. Nag-umpisa po ang church, ako po nagluluto, ako naglilinis, ako nagbubukas. I do that. Kaya ngayon na marami ng workers, sila na sumalo. Kasi, syempre naman, mahihiya na sila. Ako nagumasos, ako magluto, ako nagbukas, ako nagturo, ako pa maglinis. Abay, siguro naman, mahihiya naman yung mga kasamahan ko. So, ano lang po, siguro ang gawin na lang po natin, if ever ano po ang magagawa natin, wag po tayong magkwenta. Yan lang po. Dapat alisin nila yun. Uy, ako naglinis, ako dapat wala na yun eh. Akala ko kasi, nasa gobyerno lang yung pag law-abiding citizen ka, ikaw ang palaging matatamaan. Sa Kristiyano, ganoon din pala. Pag law-abiding ka, ikaw palagi. Of course. Salamat. Kaya mag-isip-isip na kayo kung law-abiding pa ba kayo. Hindi. Ang mangyayari po kasi, doing good will be a natural nature. Amen. Servanthood, yes. So, yung sa church, may voluntarism, pusang loob talaga. Yeah. Sometimes common sense na lang talaga sa mga Christians. Ang mga sabi nyo na kayo, yung servant leading, yung panabasahan yung common sense mo naman, maya naman sila kung si Pastor Chris Panginoon kayo talaga. So, ito po nga ako, nabagit ko kanina sa inyo yung rema, kasi yung rema. It comes from the reading of the word. So, most cases nga naman most cases in the church, most of the Christians experience. Yung gaya-gaya system lang ba na not Christian, they praise the Lord, God is good all the time. So, most cases like that, kaya nadadala sa lalo kung marami, kaya naman talaga marami. Pero wala naman rema, paano ba? Hindi po totoo kasi hindi naman po talaga nakilala ang Diyos. Even the pastors also, leaders. Yeah. So, have knowledge, they are good and very good. Tapos performance. Pero talaga rema, that comes. So, masasabi ko po na, sabi ko na I'm always pag-message namin. Sabi ko, read your Bible and pray every day. Daily na responsibility. So yung daily rema dapat puno sa mga Christians. So yun po dapat mong mo. So yun po na parang naging nabanggit nga niyo sa mga previous natin, more on revelation from God. So sabi ko, it should be daily rema, revelation. New revelations from God sa pagbasa sa Bible. So, every day. So, yun po pala. Then, habang hindi ko sa pagbabasa namin, I die daily, sabi ni Paul. Yeah. So, daily, denying oneself. Oh. So, ito po yung parang struggles ng mga many pastors, even mga Christians. Talented Christians, mga poor Christians. Kaya ko talaga yung self. Sabi pa yung mga, kasi kumbaga sa na ano ko yung mga lessons natin. Inaano ko sa in one way. Kasi po yung magiging talagang pinaka-lesson. The time is will come worse and worse. Who can stand when so kaya po yung mga questions kailangan naman on how we behave in the second coming of the Lord Jesus Christ. Yeah. So, Kailangan. Yan po dapat ang gawin ng lahat. Prepare. So, so there was the changes and how the changes dapat po. So, ito po, hindi ko naman ma-question naman siguro kasi sabi nga ninyo kasi based on your lessons natin. Revealing of the Holy Spirit. Siya po ang talagang enabling us. Siya po ang bibigay talaga ng power to perform our service in the Lord.
We can do nothing without Him. Kaya kung dami po sa Bible mo, talagang ano po natin. So ito po ang nagiging question ko po mula sa general. Is it possible po talagang ito dahil itong question ko ito parang makakunalit sa ako sinabi yung question din natin. Konti na talaga yung maligtas someday. Yeah, konti lang. Oo, parang ang hirap katakin yun. Dati, dami natin dito, pipila lang parang natin. Hindi po kasi madali ang truth. Jesus. Kasi every time you hear the word, the message, itetest po yan eh. Opo, so yun po nakita ko po sa... Ang Titest. sa akin ito po, ang observation and reactions and comment ko. Only God's grace. Nandun po ba ako sa... Ito pong pag-attend ko ito, am I in debate? Tama ko itong po question ko sometimes. Siguro nagtataka kayo pag ako yung question ko, iba no? Parang hindi na direct to you pag may mga kung sa talaga. Kasi I really want to know Him more talaga. You read the Bible po, Yes, Pastor. yes. Read the Bible, Read the and Bible. every time may dinadaanan po kayong mga trials, Yes, magtanong po kayo sa Kanya. so the Rema will come. Yeah. Revelations will come to you. Revelation is Rema. Doon po tayo tinatagod. Upon this rock, I will build my church. Sa Rema word po, hindi sa Logos. Doon po tayo tinataguyod ng Panginoon sa Revelation. Rema. Ano po yung Logos? Yeah. Logos. Logos yung written, yung mismong Bible. Written Logos. Kasi Bible yan eh, babasahin mo. Hindi mo naman naintindihan yan. Pero the moment God opens your eyes at kinausap ka dun sa specific verse, yan po yung Rema. Revelation yan. So, makikita mo, may panghahawakan ka. Application. Yeah, application. Yun po. Sige. Maganda na po, diba? You have mentioned before, we will go beyond the wall limit. Is that what the reason why Prophet Elisha still performed miraculous thing na kahit buo na siya, nakakabuhay pa siya ng patay? Sino po? Si Elisha? Elisha, Prophet Elisha po. Oo. Kasi sa mga apostolis po, as para sa inyo, yung nakakabuhay lang, siguro dahil nga the faith was Paul and Peter, yun ang pag nalaman ko na bumuhay ng mga patay, aside from Jesus. So yung sa kanila, perform sila, buhay sila. Pero yung kay Prophet Elisha kasi, patay na siya. So, pumasok lang po sa isip ko na nakabuhay siya ng patay kahit patay na siya because yung sa word mo na talagang we can perform beyond our limit if the Holy Spirit really strong within us. Yep. Kasi po yung number one, ang Holy Spirit ng Old Testament, hindi po nananahan. Yung bones kasi ni Elijah, may power pa din. Kasi po yun, di ba, na-inherit niya double portion of Spirit of Yes. Prophet Apo. Elijah. Double portion po siya. Kahit patay, it only shows the sovereignty of God. Kahit pagtatanungin mo, bakit raven ang inutusan ni God para mag-feed kay Elijah? Kung tatanungin, bakit raven? Raven, kumakain ng laman yan eh. So, it only shows the sovereignty of God in regards to His will, to His providence, and to His grace. So, He can go beyond. So, para bang sinasabi ni Lord, even in an impossible, I can make it possible. Even the worst unclean. Kasi dito ako kinausap ni Lord eh, kasi marami nagtatanong sa akin kung merong mga unbeliever, magbibigay sa akin ng support. Will I accept? Kasi sabi nga sa 2 John, I believe, o 3 John, na huwag tatanggap sa unbeliever. So, pero may sinabi rin sa Old Covenant, sa Old Testament, that God used raven, unclean bird. Unclean yan eh. Unclean bird to provide for Elijah. So, makikita mo, in every situation, God can override. Ibig sabihin, sovereign siya. Hindi siya limited.
Okay? So may mga cases na hindi ka talaga tatanggap sa unbelievers, pero God is not limited. Pwede niyang gamitin unclean vessel to fulfill His purpose. So, pag kunyari, meron sa akin, may nagtanong kasi sa akin, Pastora, kung may nanalo sa loto, tatanggapin mo ba pag nagbigay? Sabi ko, sandali lang, tatanungin ko kay Lord. Kasi, sabi sa word, wag tumanggap sa unbelievers. Pero, sinabi rin naman sa word na He can be sovereign, He can use unclean vessel. So, in every situation, we must ask the Lord. Huwag natin ilimit. Kasi minsan, pag nililimit natin ng Diyos, nililimit din natin yung pwede niyang gawin. Kasi because of sometimes our legalistic mind. Kung gusto niyang gamitin yung tao. Kasi naririnig ko rin may mga testimony yung mga preacher na kailangan niya ng 1 million. Wala siyang 1 million. Tapos sabi niya, Lord, I cannot move kasi kailangan ko na mag-down sa property. I need 1 million. Saan ko kukunin yun? Tapos merong lumapit sa kanya a week after, unbeliever. Sabi niya, here's the 1 million. Galit pa eh. Hindi ako pinapatulog ng Diyos kasi pinabibigay itong 1 million. Hindi niya ba pwedeng, hindi. No. Hinihingi niya. Siya lang at si Lord ang may alam mo. Si Lord lang din na pwedeng gumawa doon sa taong yun. Kasi you cannot limit God. When you limit God, you limit Him to move. Let Him. Importante, malinis yung puso, di ka humabol sa pera. Iba naman kasi yung habol ka ng habol, hingi ka ng hingi, dahil for what? Yung kingdom mo. Pero kung si Lord na kumilos, huwag mo nang tanggihan. So, sa akin ko sinasabi, if ever someone will give me money na from the win sa loto, I will have to ask God. Kasi sinabi rin ni Lord, use mammon, di ba? Use money to make friends. Sa Luke, remember? The parable of the unjust steward? Use mammon. Ano ba yung mammon? Di ba? Siya mismo nagsabi, you cannot serve God and mammon. Mammon is money. So, sabi niya, use mammon to make friends. Ibig sabihin, gamitin mo yung finances mo para ma-create yung, ma-advance yung kingdom. Pagdating mo doon sa langit, makikita mo ang daming mga tao, pasasalamatan ka kasi to make friends. Pasasalamatan ka dahil sa investment mo, naligtas ako. You cannot limit God. Kaya nga, like ko sinasabi sa inyo, know the character of God, the ways of God, and the word of God, you will be safe. Guard your heart. Kung may nagbigay sa akin, bibigay. Ang sa akin lang ito. Pag may nagbigay sa akin ng loto at inaprubahan sa akin ng Diyos yun, gagamitin ko yan exclusively for the kingdom, not for my personal. Because when you use that for your personal, it becomes a curse. That you have to understand. Kaya pag alam mo, nagtatanong ka, kaya nga lahat ng bagay, masanay kayong magtanong. Okay? So, paano po ito kapag yung magbibigay na kumbaga nakabingit na ng kamatayan, iwan ko sa'yo, at least may pagpalain ako kasi iiwan na rin kita. We don't have the time to ask God, tatanggapin mo ba ito? Mahumatay mo. Well, alam mo yun eh. Kasi may relationship. Pag may relationship ka kay Lord, alam mo yun eh. You will know. Kasi case-to-case basis yan. Hindi naman ako pwede exclusive. I cannot answer for that. Kunyari, mamamatay na, ibibigay sa'yo. Tanggapin mo, gamitin mo sa kingdom, but not for your personal need. Para safe. As long as For the glory of God. The kingdom niya. Pero hindi personal. Yes. Para mabagyan ko anong question mo, madam. Ay, sinabi mo kanina na, halimbawa may magbigay ng 1 million, so tatanggapin. Siyempre, hindi ko sa Panginoon. So, halimbawa, siyempre, binigay mo yung iba sa Panginoon, then pinili mo na ang sasakyan kasi gamitin sa ministry. Tama ba yun, Pastor? Okay lang yun for the ministry. For the ministry, siyempre, ikaw, Pastor, walang sasakyan, bilhin mo sa iyo, siyempre, mag-mission ka, wala kang magagamit. So, Alam mo na bottom line dyan, yung motibo. Motibo. Heart mo. Kasi pwede natin magsabi, gagamitin ko sa ministry, pero ano yung motibo?
You see, it comes down with the motive. Tatanda ko naman si Mrs. Soy. Kaya lang, ibang sabi niya ng pastor, always ask the Lord. So, magtanong kay Lord, ito ba'y tama? Lord, tama ba itong tulad ng mga kapanong araw? Ngayon, kakapakapanan yung mga nasa... Yung ano po kasi, you know what, when I make decision and I ask God, ina-analyze ko po yung heart ko. Bakit ko hihingin to? That's what? Bakit ko gagastusin to para dito? It comes down with what is my desire, my motive, and my intention. If my heart is not pure, I will not proceed. Kasi dito nga to, sagot ko to sa judgment seat of Christ. Okay? Okay, Pastor. Pastor, regarding yung coming ni Jesus, sa Luke 21, may sinabi siyang warning. Sinabi niya, take heed to yourselves that you not be overcharged with surfeiting and drunkenness and the cares of this world, lest the day come upon you unawares. So yung tanong ko lang, ano ba yung specifics nito ng cares of this world na sinasabi ni Jesus that can make you unaware of the day of His coming? Well, because hard times are coming, sometimes we pursue making money. Cares yan eh. We're pursuing making money. Para bang dati nagsiserve ka, ngayon ayaw mo na kasi mas kailangan mong kumita. That's the cares. Eh, paano kung hindi naman pinagagawa sa'yo? May season kasi talaga, katulad ko ng mga workers ko, they're all working. Pero may prayer ako na one day, Lord, that ako na yung magsisweldo. Kasi lahat kami volunteers eh, para rin ma-full-time sila. So, talagang nag-work sila. Pero may heart sila na huminto kasi they really want the full-time. But right now, hindi. Kasi they support the family. Magulang nila, kapatid nila. Pero halos lahat din ng pera nila napupunta sa ministry. At least may magsusupport. Like my ticket. Kung wala silang trabaho, hindi nila ako matutulungan. That's the purpose of why they work to help in the ministry. Parang si Paul, nag-ano sila, tent make, para hindi siya pabigat. So, ganun din po. So, may season yan. Pero at the time, kasi nga, because hard times are coming, those who are in the ministry will think, aalis muna sila sa ministry kasi mahirap ang buhay. You see, ang faithfulness po is continually doing the will of the Father kahit nahihirapan ka na wala na. Pero makikita mo sa tindi ng paghihirap, hindi tayo pababayaan ni Lord. Yun nga yung, sabi ko nga sa inyo, testimony ko, yung na-share ko before, na pinatuloy ako sa Iloilo, Bacolod, walang-wala talaga ako noon. Every day, talagang drop ng provision. Talaga hirap ako noon. I'm not denying, but hindi ako pinabayaan. Kasi gaano ka katapat pag wala na? As in wala talaga. Will you continue to pursue yung pinagagawa sa'yo kahit talagang walang-wala na? So, when God allowed me to experience that, doon ko talaga naranasan tapat ng Diyos. Kaya ako masasabi tapat. Kasi I was there. Okay. So, yun, the cares of the world, the cares of life are the things that we are concerned. Yung everyday living. Lalo na pag may anak ka, paano kung wala ka ng kita, paano mga bata? Yung mga ganun. Yun ang test talaga. Yun ang mahirap na test. Yun po. Ang question first kasi may mga members na mga very sensitive, mga self-righteous, at saka may maraming mga dahilan. So halimbawa may mga members na kahit nabilisitahan mo, pinaprihan mo, may mga dahilan kasi nga, may mga dahilan na basta may mga reasons ba siya daw sensitive. So ikaw mga pastor, siyempre ma-worry ka naman, nag-visit ka, musta. Pero halimbawa kung ano man ang bagay natin gawin, pabayaan mo lang pa sila. Kahit ibisitahan mo, pray, hindi talaga sila mabalik sa church. So, ano gawin, pabayaan mo lang sila. Well, Mas baka
kung palagi mo pa sila i-remind at saka hindi mo pa sa church, para malaki ang ulo nila. So, Yeah. okay lang mapabayaan na lang sila. Sometimes, yes, you have to let go. Kung wala talagang interest. Let go. Yeah. Makikita mo naman yung response. Pagka wala talagang response, let go. Oo. Thank you. Pastora, may tanong ko na. Is it normal sometimes para sa mga pastor na magiging alis-alis o minsan mga sinungaling? Normal na ba yan? Katulad kung minsan panahon ng eleksyon. So, is that normal? It's not normal. So, Alam niyo po, sinabi ni Lord, be holy for I'm holy. We are not supposed to be normal like the world. We must be different. talaga hindi No. white light. Yeah. Kung ang buong mundo parang tubig, ang daloy ng tubig papunta sa kaliwa, tayo lalaban papuntang kanan. That's why it is really hard to be a Christian nowadays. You will be tempted, especially katulad niya pag election, namimigay talaga yung mga governor, mga mayor ng pera. At inuuna nilang bigyan mga pastors. Okay? And then, ano po yung bakit tayo tatanggap? Kasi sabi nila, kwarta daw ng government para daw sa mga No, it's entirely different kasi iba yung motibo eh. Kasi pag na-capture nila yung leader, capture nila yung congregation. You will promote that. Why would you promote a candidate na corrupt? Kasi yung isang pastor tumatanggap sa kabilang party. Yeah. Tumatanggap naman daw sa kabilang party. Tama. May gumagawa niya, mga pastor, which is a shame. So anong nangyari? Wala. Wala po yun. I mean, do you think that is glorifying God? No. Wala po yun. Kaya nga ako, challenge ko yung mga Pagadian people eh. Kasi lahat sila tumanggap 12,000 ha. 12,000. So, sabi ko, so, ano niyo yan? Ibigay niyo yun sa poor. Ha? Ayan. Bahala na kayo sa sunod na election. Yung dito pas kasi 500 lang, so hindi ko kaya malaki. Regardless po. I mean, let us not do what is wrong in the eyes of God. Gawin lang po natin yung tama. Okay? Bakit niyo po hahabulin yung pera? Ang yaman-yaman ng ama natin. Kaya nga sabi ko, lagi ko sinishare yung testimony ko para ipatunayan sa inyo, totoo ang Diyos. Sabi ko nga sa inyo, kung ako may 50,000 a month, ang gastos ko 300, sa ako inukuha yung iba. Hindi naman ako nanghihingi, hindi naman ako susulisit. Hindi naman ako nag-offering. 4 times a month ako bumabiyahe. Kailan lang ba ako kukuha ng offering? If I get offering, not enough to cover all my expenses. Yun yung binigyan ko ng beyond blend. Kaya nga, kasi totoo ang Diyos. Hindi ko naman narating to dahil ganito. No, ang dami niyang test sa akin. Ang dami niyang pinasurrender. Ang dami niyang, pinag-give up. And every time sabi niya, Grace, i-give up mo to, i-give up ko. Dito ang naging, ito yung naging reward. I have greater faith. Kaya pera sa akin, hindi ko po problemahin. Basta pinagawa niya, gagawin ko. Ang problema lang, pag di niya pinagagawa, tapos gagawin ko, wala akong confidence doon. Dapat masanay tayo na you will never have confidence on your own strength and your own volition. Kailangan ang confidence mo dahil pinagagawa sa'yo. Yun lang yun eh. Kasi pag may confidence ka sa sarili mo, ano ba sabi sa Bible? You have to go back to the Bible. Curses the man who trusts in man. Oh. So, blessed is the man who trusts in God. So, saan ako? I trust in God. Ba't ako magtitiwala sa kakayahan ko? Kaya nga sabi niya, man should not live by bread alone, but by every word that proceeds out of God's mouth. Ano yung bread doon? The capacity to sustain myself. Wala ako nun. Kaya nga minsan, inaalis ni Lord yung lahat para wala kang pangahawakan, kundi siya lang. Pag nangyari yun, mas secured ka. Bakit? Hindi ka bibiguin yan.
Pag humawak ka sa tao, bibiguin ka niyan. Kaya it's better to trust in God. Kailan pa kayo magtitiwala? Pag too late na, there's no more time to exercise faith. This is the time habang okay pa ang panahon. Dahil darating ang time, wala na talaga. Oo. So, you have to trust God now. Kaya nga ngayon pa lang, magtiwala na tayo. Okay? So now, I will teach on the judgment seat of Christ. 2 Corinthians 5:10. Sabi dyan, nandyan? Ayaw pala eh. Say, for we must all appear and be revealed as we are before the judgment seat of Christ, so that each one may receive his pay according to what he has done in the body, whether good or evil. Considering what his purpose, motive have been, and what he has achieved, been busy with, and given himself and his attention to accomplishing. Lahat yan, isusulit natin. Ano yung layunin mo? Ano yung motibo mo? Ano yung na-accomplish mo? Bakit ka busy? Saan ka pinagbibisihan? And saan mo binibigay ang sarili mo at ang attention mo? Lahat yan. Okay? Kaya nga sabi niya sa Revelations 3:5, thus shall he conquers, is victorious, be clad in white garments, and I will not erase or blot out his name from the book of life. I will acknowledge him as mine. I will confess his name openly before my Father and before his angels. So, sino daw yung hindi niya buburahin sa book of life? Those who are victorious. So, this verse refutes the doctrine of once saved, always saved. Kasi, winarning dyan, I will not erase or blot out. So, pwede niyang burahin ang pangalan natin. Okay? Kaya nga, sabi niya sa Romans 14:10, why do you criticize and pass judgment on your brother? Or you, why do you look down upon or despise your brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. Twice in the Bible, the New Testament, mentioned, we shall all stand before the judgment seat of Christ. Itong judgment seat of Christ is for the believers. Dito matatakda kung anong reward mo o ikaw i-reject. Kasi iba pa yung judgment sa mga unbelievers. Okay? This verse gives the proper perspective of our relationship and responsibilities to Christ and our brothers and sisters in Christ. Lahat po tayo may responsibility sa bawat isa. Hindi ka pwedeng magsabi, wala akong pakialam, hindi ko siya kaano-ano. No. That's the reason why there is a church, because God wants a family. A church must exemplify a relationship of a family. Kaya kailangan kilala natin ang bawat isa, may relasyon po tayo sa bawat isa. In verse 12, so dito rin sinabi, and so each of us shall give an account of himself, give an answer in reference to judgment to God. God judges true Christians today by how well they live by His Word. Pag tumayo po tayo, hindi po natin sasabihin, Lord, ang dami kong dinalang kaluluwa sa kaharian mo. Ang dami kong pinag-pray. Ang dami kong naibigay sa kaharian mo. Ang sabi ni Lord, gaano mo pinamuhay ang salita ko. That's how we're gonna judge. Kaya nga, we are judged by the light. Okay? Gaano kalaki si Kristo sa buhay? Anong ginawa mo sa anak ko? Dahil binigay ko yan sa iyo. Kaya nga kanina, di ba, sabi ko, yung verse, sa verse 2 Corinthians 5:15, He died for the forgiveness of our sins, so that those who live will not live for Himself, but for Him. Namatay si Kristo hindi lang sa kapatawaran ng kasalanan natin, para mamuhay lahat tayo para sa Kanya. Kaya ang tatanungin ng Ama ni Jesus Christ, gaano ka namuhay para sa akin? Matthew 12:36, but I say to you
that every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment. Lahat ng sinabi natin, idle man, may kabuluhan man, i-account. Kaya ingatan natin ang ating pananalita. Every criticism, kaya nga sabi ko kanina, magkikriticize na lang ako, hinintunan ni Lord. Bakit? Para wala na po akong i-account. Mga kapatid, everything will be accounted. Kaya nga yung pananalita natin, maingat. Minsan may nanghingi ng prayer sa akin kasi yung business niya bumagsak. So sabi ko, Lord, bakit ba bumagsak? Ano ba? Maliit lang naman na business, baking. Okay? Sabi niya, bakit parang wala nang umu-order dati? Hindi na nga ako magkaano, alam mo yun, yung natataranta na siya sa daming order. Paano? Nag-hire siya ng assistant niya. Eh kung pasalitaan niya, ano ka ba? Ang hinahina ng utak mo. Ano ka ba? Eh Christian siya. Ano ka ba? Ang hinahina mo. B.O.B.O. mo. Eh ganon. So umalis. So hindi, wala siyang assistant. Humihina yung business niya. Sabi niya, pag-pray mo naman yung business ko. Yan ang mahirap eh. Nakikita natin yung loss natin, pero hindi tayo nagtatanong, ano po ang problema, Lord? Bakit humina ang business ko? Mas nakikita pa natin ang loss natin more than we see ourselves in the eyes of God. Kaya nga sabi sa Psalms 50:23, whoso offer praise glorifies me, and to him that order his conversation aright will I show the salvation of God. Ibig sabihin dito, ayusin mo pananalita mo, ililigtas kita. Kaya ang sinabi ko, ayusin mo daw yung pananalita mo at ililigtas ka niya at ipe-preserve yung business. Kaya lang hindi eh. Kaya nawala na totally. Mga kapatid, don't feel sorry when things are falling apart in our life. Imbis na, Lord, I lost this, I do not get this, hindi ko nakuha to, I lost this. Bakit imbis na mag-focus tayo sa nawala o hindi natin nakuha, bakit hindi tayo magtanong, bakit Lord, ano pong problema ko? Anong meron sa akin? Bakit I lost? Kasi sabi mo, Lord, you will bless me. Ba't hindi ako na-bless sa bagay na to? You need to ask God. Huwag lang tayo mag-focus sa yung nawala o yung hindi natin nakuha. Mag-focus tayo, Lord, bakit? Ano yung, you're trying to get my attention. Huwag tayong magsabi, kasi minsan meron po akong mga kilala na, ang sabi niya, laki-laki na nang nabibigay ko sa, sa church, pero bakit lost pa rin ako? Sabi ko, sa tingin nyo, yung pagbibigay nyo, yun lang ang binabasihan ni Lord para pagpalain tayo. Minsan may mentality tayo na gano'n na itong pagbibigay ko, kailan i-bless ako ni Lord. Eh paano yung overall life natin? Minsan nami-miss natin yun eh. Para bang tingin lang natin kay Lord tiga-bigay. Yeah. So you need to understand, when there is a loss, you need to ask God, what is it, Lord, that you're trying to show me? Tinuturo mo sa akin. Baka naman pinapalaya ka lang. Kasi meron nga akong friend sa Bisaya. Lagi akong bumibisita doon. Dapat may matatayong ministry doon. Kaya lang, ayaw niyang bitawan. Bakit? Yung business niya, lending. Sabi niya, ay, pastora, i-give up ko lahat ng business ko, wag lang lending. You see? Pero, lagi niya sinasabi, I love God. O I love money. Minsan kala natin, love natin ang Diyos eh. Pero pag pinresent na yung kalooban niya, hindi natin kaya. Eh sabi ni Lord, if you love me, you will obey me. Asan yung pagmamahal natin? Lip service, but not from the heart. So mga kapatid, tingnan natin. Huwag tayong magsalita, Lord, I will give all. Hindi mo nga masunod, I will give all pa. So, tingnan natin sa 1 Corinthians 3:6-7. I planted, Apollos watered, but God, all the while, was making it grow, and He gives increase. So neither he who plants is anything, nor he who waters, but only God who makes it grow and become greater. Mga kapatid, bakit dito kaya magtrabaho ni Apollo at saka ni Paul? Siya nagtanim, ako nagtanim, siya nagdilig. Walang competition. Bakit dito pag evangelist, nagkaroon ng harvest, ayaw niyang ibigay para maalagaan at maturuan? Ay hindi, harvest ko yan. Eh evangelist ka lang, hindi ka teacher, hindi ka pastor.
So yan ang role mo, maghakot. Pero hindi mo gift, magturo at mag-alaga. Kaya kita mo ang evangelist, walang pakialam yan. Kasi ang pastor ang may heart. Teacher, ang heart niya is to teach. Kaya makikita mo, pag evangelist ka at pag sinabi niya, o sige, sa'yo yan, alagaan ko yan. Pero bakit sa body of Christ, hindi pwede ganun. Harvest ko lang yan. Ayan, mananatiling baby kasi ayaw mong palaguin. Kasi harvest mo. Hindi mo harvest yan. Harvest ni Lord yan. Kaya sabi dito, neither he who plants is anything. Hindi mahalaga. Ang mahalaga kung sino nagpalago. Pag hindi ka pinalalago, magtanong ka. Kasi sabi dito, it is God who making it grow and gave increase. Kaya ang Diyos ang nagbibigay ng increase, hindi lang paramihan ng members, pero mga members na lumalago. Kasi maraming church ngayon, paramihan ng members, pero walang lumalago. Kala nila, wow, ang laki ng church ko. Mga kapatid, kung di lumago yan, hindi kay Lord yan. Dahil pag yan lumalago, ang lago rito increase, spiritual growth, at doon niya dadagdagan. Kung walang growth, hindi niya dadagdagan. Bakit maraming church lumalaki? Dahil walang paglago. Mabilis magparami. Mabilis magparami kasi walang standard. Huwag mong bigyan ng standard ng church, mabilis magparami. Bigyan mo ng standard ng church, maraming hindi tatagal. Are you getting me? Kaya nga sabi dyan, sa 12 to 15, but if anyone builds upon the foundation, whether it be with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw, the work of each one will become plainly, openly known, shown for the day of Christ. Will disclose and declare it, because it will be revealed with fire, and the fire will test and critically appraise the character and worth of the work each person has done. If the work which any person has built on this foundation, ano the foundation? Si Christ, any product of his efforts, ano yung bunga ng iyong pagod, survive this test, he will get his reward. But if any person's work is burned up under the test, he will suffer the loss of it all, losing his reward, though he himself will be saved, but only the one who passed through the fire. Ibig sabihin nito, mga kapatid, lahat ng ginawa natin sa lupa ng paglilingkod, whatever it is, giving, singing, preaching, whatever form of service, idadaan sa apoy, at pag yan nasunog, wala kang reward, salvation lang. Kung ikaw ay hindi rejected. Pero pag lahat ng iyong mga ginawa, dinaan sa apoy at hindi nasunog, yan ang reward mo. Ano yung apoy? Anong sabi doon? Dalawa. Motive, and if it's the will of God. No one will enter the kingdom of God, only those who does the will of God. Kaya pagka dinaan lahat na sa apoy ng ginawa mo, tatanungin, kalooban ba ng ama ko yan? Anong motibo mo dyan? Lahat tayo i-expose ni Lord. Walang maitatago. Okay? Kaya napakahalaga. Kaya marami akong sinasabi, tagal ko nang binibabato sa mga leaders, bago ka maging masipag, pinagagawa ba sa iyo yan? Dahil kung ano man ang effort mo at nasunog yan, kasi pag yan judgment seat of Christ, before the madla, oh, ito yung lingkod ko, ito yung ginawa, oh, sunog. Kasi expose tayo eh. So makikita ng tao, oh, ginawa mo pala yan para sa'yo. Kaya nga, ang bantayan din natin, yung pagtuturo natin ng doktrina. Bakit? Dahil sa verse 17, ano sabi? If anyone does hurt to God's temple, or corrupts it with false doctrines, or destroys it, God will do hurt to him and bring him to the corruption of death and destroy him.
For the temple of God is holy, sacred to Him, and that temple, you the believing church, and individual believers are. Bantayan natin, sabi niya, kung sino daw ang nag-corrupt ng church through wrong doctrine. May judgment kay Lord. Kaya yung prosperity gospel, yung wrong doctrine ng grace, may judgment na po yan. Kaya nga sabi sa Matthew 7:21 to 23, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? Believers to. Kasi believers lang ang may gift of the Holy Spirit. Okay? Kaya sabi that, only who does the will of my Father in heaven. Kaya maraming magja-justify, Lord, ginawa namin to sa pangalan mo, nagpagaling kami, nag-prophesy kami. Sabi niya, hindi kita kilala. And then I will declare to them, I never knew you, depart from me, you who practice lawlessness. Sabi niya, hindi kita kilala. Because all these years, you have built your kingdom, not mine. Then, sasabihin ng Panginoon, ano mga tinuturo mo sa church ko? Sabi ni Jeremiah 23:22, warning ni Lord, but if they had stood in my counsel and had caused my people to hear my words, then they would have turned them from their evil way and from their evil of their doings. Kung kayo lumapit sa akin, nagtanong kung ano dapat na mensahe mo, then dapat maituro mo to every time merong simba para marinig ng mga tao yung salita ko at sila naman makonvict at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Yan ang dahilan bakit tayo nagtatanong anong kailangan ituro. Kasi hindi natin alam kung ano ang lagay ng mga tao. Pero alam ng Diyos. Then, sabi sa Ezekiel 44:23, they shall teach my people the difference between the holy and cause them to discern between the unclean and the clean. I-present daw natin sa mga tao ano yung katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos at hindi katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos na klaseng pamumuhay. Yan ay obligasyon ng lahat ng preacher. Kaya nga, sabi ng Panginoon, lahat yan dadaan sa apoy. Kaya nga, sabi niya, ano yung pinagkakabisihan nyo? 1 Corinthians 4:5, do not make any hasty premature judgment before the time. When the Lord comes again, He will both bring to light the secret things that are now hidden in darkness and disclose and expose the secret aims, motives, and purposes of hearts, that every man will receive his due commendation from God. When we stand before God, you have to understand, ganito po yan, tatayo tayo. I-expose ni Lord lahat ng ginawa natin, i-expose din niya motibo mo, ang purpose mo, lahat yan na tinago mo, i-expose niya. Ngayon, sasabihin mo, Lord, hindi ka makaka-deny. Bakit? Merong video. Ayan o. Ipapakita yung recorded life natin. Kaya walang pakawala sa Diyos. Yan ang ginawa mo sa ganitong petsa, sa ganitong oras, at ito ang motibo mo. Sabihin mo sa akin. So, kakita ng mga tao, ay, ganyan pala siya. Huwag kang mag-husga dahil pagtayo mo, ganyan din sila. Ay, ikaw rin. Okay? Kaya nga, sabi dyan sa Matthew 7:24-26, therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, the floods came, the winds blew, beat on the house, and it did not fall, for it was founded on the rock. It speaks of the house is our life.
Where do you build your life? Is it a life of obedience or is it a life of disobedience? Kasi, but everyone who hears these sayings of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. So, saan nakatindig ang buhay natin? Is it a life of obedience or is a life of stubborn will? Because if we are building a life of obedience, we will continue to stand on the rock. Pag dumating ang hard times, dumating ang famine, dumating ang gera, dumating ang calamity, hindi ka tutumba dahil hindi ka pababayaan ng Diyos. Pero yung mga nasa sand, walang pagsunod, walang pagrinig, walang pagpapakumbaba, lagi na lang matigas ang ulo, nandun ka. Pag isang bagyo, tumba ka, give up ka dahil hindi mo kaya. Because God is the one who gives us perseverance, steadfastness. So, kailangan maintindihan natin lahat to, isusulit natin. Imagine mga kapatid, may degrees of glory in heaven, may degrees of suffering in hell. Okay? Now, ang dami-dami mong dinala sa kaharian ng Diyos. Yung mga nakapasok, hinahanap ka. Nasaan siya? Si Pastor. Bakit nawawala? Nawawala. Bakit? Dalawa lang yan. Galit ka, hindi ka nagpatawad, hindi ka nakapasok. Oh baby, nakapasok ka. Pero nandun ka sa dulo ng glory. Asan si Pastor? Asaan? Asaan yung propeta? Hinahanap mo na sa pinakababa. Bakit ang babang-baba siya? Kasi, out of God's mercy, nakapasok siya, pero wala siya sa glory. Kaya marami kasabi, bali, nakapasok din. So, bantayan din natin the sin of presumption. Yan po makikita natin sa Judges 20. Alam po natin yan sa kwento ng isang Levite at isang concubine. Okay? Dito, ikikwento ko na lang kasi mahaba eh. Hindi ko na lang ibabasahin yung scriptures. May isang Levite, meron siyang concubine. Okay. Kaya lang, yung concubine, yung story nito, bumalik sa kanyang pamilya. Inayawan si Levite. So, si Levite, hinabol niya si concubine, bumalik dun siya sa parents ng concubine niya, kinuha niya. Kaya lang, ilang beses siya, wini-withhold ng father, wag ka na, bukas ka na pumunta hanggang finally sabi ng Levite, hindi, alis na talaga kami. So, umalis siya. Napunta siya sa town ng mga Benjamites. At doon, merong nakakita sa kanilang old man. Sabi niya, anong ginagawa niyo dito sa plaza? Sabi niya, kami ay mag-stay lang overnight dahil bukas na kababian. Huwag kang mananatili sa open city dahil delikado ka. So, inampun niya muna for overnight. Doon niya pinatuloy sa bahay. Kaya lang, ito po yung kondisyon ng mga Benjamites. They are sodomic. Mga, mga gay. So, kumatok yung mga lalaki, ipalabasin nyo yung lalaking yan, yung bisita mo, at makikipag-sex kami. So, sabi naman ng matandang to, huwag nyong gawin yan sa bisita ko. Ito na lang dalawa kong daughter. Imagine, sira na ng tuktukan mo. Imagine, bibigay mo yung daughter mo. Ganun na sila, reprobate mind. So, sabi niya, so, ang ginawa ng Levite, binigay niya yung concubine niya. So, yung mga lalaki, ni-rape, yung concubine magdamag hanggang natapos na, mag-aaraw na, ang concubine pabalik na dun sa bahay nung lalaking umampun sa kanila for one night, kaya lang, on the way up, namatay. So, ang ginawa ng Levite, kinuha niya ang patay niyang concubine, inuwi niya sa kanila at sinap ng 12 pieces. At yung 12 pieces, dinistribute niya sa Israel. So, sabi niya, sa 12 tribes, sabi ng mga Israel, anong klaseng pangyayari to? The first time nangyari sa atin to.
So, kinonfront nila si Benjamites. Sabi niya, i-give up niyo yung mga lalaking guilty of this crime. Sabi ng mga Benjamites, hindi namin gi-give up yan. Okay? So, sabi nila, gera tayo. Okay? Imagine, 11 tribes against Benjamites. Ito ang nakakatawa dito. Ang Israel, may 400,000. Ang Benjamites, 26. So, sino ang lamang? Israel. So, ang ginawa ng 11 tribes, lumapit sila sa Diyos, Lord, sinong manguna sa amin sa gerang to? Sabi ni Lord, Judah, just go first. Aba, pagkat gera nila, natalo ang Israel. Sabi ko, paano nangyari yun? 400 sa 26? Natalo ang Israel. So, anong nangyari? Pumunta na naman sila sa Diyos. Umiyak na naman sila. Sabi niya, Lord, natalo kami. Sino ngayon? Paano kami? Gegera na naman sila. Natalo sila ulit. They took for granted that their superior could overwhelm the Benjamites. They were relying on their own strength. The only reason they asked God is because they wanted Him to sign off the planned war before it began. Parang ang ginawa ng Israelites, Lord, 400,000 kami. I-bless mo yung aming gera. Okay? Talo sila. So, nung pagkatalo, umiyak sila, i-bless mo yung aming gera. Talo na naman. Anong tinuturo ni Lord dito? You cannot presume God's approval on every situation we walk into. We must be careful and conservative about going before the Lord with made-up mind regarding who's in the right and what plan is for the fixing of the problem. He might just tell you to go ahead and do what He knows is in your heart. Parang ito pong story na to, kaya lumapit ang Israel sa Panginoon, hindi para magtanong, para lang hingi nila ang blessing kasi made up na yung mind nila, gagawin namin ito dahil kami mas marami. So how do we apply this? Kasi yung 11 tribes so convinced that they were right. Kaya nga nagtanong na sila kay Lord, Lord, i-bless mo na kami. Kaya namin to. 400, ito 26. Pero, nung natalo sila, umiyak sila dahil natalo sila. Hindi sila nagtanong, bakit kami natalo? Pinilit pa rin nila, i-bless mo kami. Pinatalo pa rin sila. Sinabi ni Lord, Judah must go first. Paano natin ina-apply to? Many times we make a plan. Lord, i-bless mo tong plan ko. Pero hindi mo tinanong kung yan ay plano ng Diyos. Kaya sasabihin mo, Lord, i-plano mo, i-bless mo. You cannot go before God with a made-up mind. Dahil pag meron kang attitude na, Lord, i-bless mo to, plano ko to, without asking God, madalas sasabihin ni Lord, go, gawin mo yan. You see, mga kapatid, there are many ministries activities not approved by God, but He still blessed it. Why? Because one day, when you stand before God, you will give an account. Hindi ko pinagagawa yan, anak. You see, remember si Peter sa Matthew 14, 28-29, when Jesus walked on the water, sabi ni Peter answered him and said, Lord, if it's you, command me to come to you on the water. He said, come. And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. Yun ang sinasabi ni Lord. You can do the impossible as long as ako ang may sabi. Pero kung ikaw, plano mo yan, gusto mo yan, at hinihingi mo lang yung blessing ko without asking me kung yan ay gusto ko, I will continue to bless you, but I will give you also leanness of your soul. Hindi ka lalago. So, akala mo na bless ka sa ministry mo, pero ang tanong, lumago ka ba? At lumago ba yung mga tao sa paligid mo? Kaya nga, sabi sa Psalms 19:13,
Keep back your servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me, then I shall be blameless and I shall be innocent of great transgression. You see, being presumptuous is a great transgression before God. Malaking kasalanan pag tayo po, we do things ahead of God. We are confident, kaya natin to, may pera tayo, kaya natin to, may lakas tayo. Kaya lalapit tayo sa Diyos para hingi ng blessing niya without considering, Lord, ito ba gusto mo? Dito maraming nakakamiss. We are presumptuous all our life dahil we keep doing things on our own term, our own strength, and our resources without asking God, will you let me? Bakit maraming hindi kayang magtanong sa Panginoon? Dahil takot ka marinig yung totoo at yung gusto ng Diyos. Dahil conscious tayo sa sasabihin ng tao. Kaya nga dapat tayo po matutong magtanong, hindi baling ano pang sabihin ng mga tao, mukha kang kawawa, wala kang sinabi, kaysa naman, Lord, sabi ng tao, ang galing mo, wow, successful yung ginagawa mo, pero in the eyes of God, you are nothing. Dahil tatayo ka dyan, sasabihin ni Lord, yung pinagawa mo, sa'yo yan, motibo mo yan, at i-expose ka at wala ka. Hindi bali sana kung nakapasok ka. Pero sabi ni Lord, I never knew you, depart from me. Bakit? Hindi kita kilala. Bakit? Wala kang relasyon sa akin. Kaya nga yung covenant is a relationship. Now, si Balaam, in the book of Numbers, we can read account of Balaam. Diba? Sabi nga dyan, si Israelites, dumaan ng Moab, hindi naman talaga ibibigay ng Diyos ang mga Moab land kasi yung pong Moab is descendant of Lot. Talagang inheritance nila yan. Kaya hindi niya ibibigay sa Israel yan. Ito naman si Balak sa sobrang takot. Sabi niya kay Balaam, halika nga dito, i-reward kita ng malaki. Sumpain mo lang ang mga Israel. Kaya sabi ni Balaam, sandali lang, I will seek the Lord. Okay? Imagine, meron siyang delegate, si Balak. Sabi niya, ito yung reward ni Balak, oh. Sumama ka lang sa amin para lang sumpain mo. Siyempre, si Balak, si Balaam, yan. Nag-struggle yan between his greed and his conviction. So, sabi niya, naku, gusto ko yung kayamanan. Pero sandali lang, tatanungin ko muna si Lord. Minsan meron tayong ganyan, magtatanong lang to keep safe. Pero yung heart natin talagang naka-focus na sa gusto natin. Kaya ano nangyari? Nagtanong siya, sabi ni Lord, do not go with them, for these people cannot be cursed because they are blessed. So si Balaam, bumalik sa mga delegates. Hindi ako pinasasama. Yun lang ang sinabi. Hindi niya sinabi yung kabuuan. Bakit? May tinatago siyang motibo. So, hindi niya sinabi, hindi ko sila pwedeng i-curse kasi blessed sila. So, ano nangyari? Bumalik ulit, yung mga delegates, sabi ni Balak, ay, offeran nyo ng mas malaki. So, bumalik ang delegates, inofferan si Balaam ng mas malaking reward. So, sabi ni Balaam, sige, magtatanong ako. Bakit ka magtatanong? May sinabi na si Lord. God is not a man that He should change His mind. Pag sinabi niya, ito kalooban niya, ito ang kalooban niya. Bakit minsan makikita natin, parang nagbabago ang isip ni Lord? He's not, like the Nineveh. Hindi nagbago isip niya, na nanitili lang ng naig ang kanyang nature, merciful. Pero after 100 years, na-judge din yung Nineveh. Okay? So, nakita natin, ang nangyari, sumama, sabi ni Lord, sige, sumama ka. So, sumama si Balaam. Nakita ng donkey, yung angel. Kaya ilang beses niyang huminto. Kaya pinapalo siya ni Balaam. Hanggang inopen na ni Lord yung mata ni Balaam. Kasi sabi ni, tsaka yung bibig ng donkey, bakit mo ba ako pinapalo? I've been your servant. Hindi naman kita sasawayin eh. So, nung nakita na Balaam yung angel,
Bakit ang donkey nakita ang angel? Si Balaam hindi nakita ang angel. Alam niyo bakit? Kasi ang donkey, walang love of money. Si Balaam meron. Okay? So, ibig sabihin, if you have love of money, you are blinded to the things of God. Di ba? Kaya, makita natin, sabi ni Balaam, nung na-realize niya, Balaam said to the angel of the Lord, I have sinned, for I did not know you stood in the way against me. But now, if my going displeases you, I will return. You see, in-excuse niya hindi niya nakita ang angel. God was displeased not only in his going, but his going with malicious design against Israel. Balaam is willing to go back, a reformation of life, but what good is this if there's no renovation of heart? Para bang marami sa atin, sige Lord, di ko na nga gagawin, pero wala namang change of heart. Same thing. Alam mo, nagtataka lang ako, okay? Pag marami tayong pagsubok, ang tanong natin kay Lord, Lord, why me? Lord, why me? Pero pag pinagpala ka, tinanong mo ba kay Lord, Lord, why me? Ha? Tinanong niyo ba? Hindi pa pinagpalay. Mga kapatid, magaling tayo magtanong pag nasasaktan tayo, pero hindi tayo nagtatanong, Lord, I don't deserve this, bakit mo ako binibless? Why me? Kailan niyo tinanong yan? Never. You see? You see? Anong saysay na alam mo, nagkamali ka, pero wala naman nagbago sa puso mo. Ganyan ka pa din. Kaya nga sabi niya, a reformation of life, but what good is this if there's no renovation of the heart? Kaya mga kapatid, promotion to honor is a very tempting bait to many people. That is why the Lord taught His disciple in His prayer, Father, lead us not into temptation. Reputation, build the kingdom, not your reputation. Huwag niyong intindihin yung sabi ng tao, importante ano yung pinagagawa sa atin ni Lord, dahil lahat yan isusulit natin. You cannot do what God called you to do if you have a reputation. The heaviest burden to carry is reputation, because you have to keep up with it, and becomes heavier when you make it yourself. Do not let people make you something you're not. Every man of the house of Israel who take his idols of self-will, you see, ano yung idol? Self-will and unsubmissiveness into his heart, and puts the stumbling block to his iniquity, idols of silver and gold before his face, and yet comes to the prophet to inquire of him, I, the Lord, will answer him according to the multitude of his idols. Mga kapatid, darating po ang time, pag ikaw marami kang matigas na kalooban sa puso mo, patuloy na yan ang gusto mo, at bigla kang magtatanong kay Lord o sa mga prayer intercessor mo, o even sa prophet, anong kalooban ng Diyos? Alam mo, darating ang time, ang Diyos mismo sasagot sa iyo, iyan, gawin mo yan. Pero hindi yan kalooban ng Diyos. Why? Binigay niya yung gusto mo. But it will always bring leanness to soul. Kaya, mga kapatid, importante, yung natanggap nyo bang sagot sa panalangin nyo? Kayo po ba ay lumago, napalapit, o lalong nag-dry? All of our prayers determine saan galing yun. Kanya o sa atin? Remember, the Israelites, God answers all their prayers, but God was displeased with them. Answer to our prayers does not mean God is pleased. God does not mean pag sinagot niya, please siya. The only evidence na siya ay
talagang sinagot ka according to His will, you are growing spiritually. Pero when you're drying up, it only means binigay niya yung gusto mo kahit hindi niya kalooban. Remember, the rewards of the saints. Daniel 7:27. Then the kingdom and dominion and the greatness of the kingdoms under the whole heaven shall be given to the people, the saints of the Most High. His kingdom is an everlasting kingdom, and all dominions shall serve and obey Him. Ang reward natin, hindi mansion, hindi heaven. Kingdom ni Lord, dito sa earth. Nations. Hindi po heaven ang reward natin. It is nations ruling with Christ. Kaya kung kayo, gusto nyo lang makapasok sa langit, pero pagdating na establish, kunyari namatay ka, hindi pa siya bumalik, nandun ka lang sa lowest heaven. Lowest. Ngayon, bumalik na si Kristo, in-establish niya yung kaharian niya, nandun ka, ang throne ni Lord na sa Jerusalem, andito ka sa Pilipinas, hindi mo siya makita. Ang layo mo kay Lord. Commoner ka. You are a commoner. Kaya nga, kung ngayon kilala ka dahil ang yabang mo, sa kaharian ng Diyos di ka kilala. Kaya doon, tuturuan ka. Estudyante ka pa rin. Okay? Kaya nga, pagtapos ng 1,000 years, ilalabas na naman niya si Satan para ano? Mang-deceive. Imagine, mga kapatid, asarap na ng buhay mo, na-deceive ka pa. It only means, it is not Satan the problem. Anong problema ng tao? Yung nature. Yung pagkatao. Kaya yan ang Christianity. That is what salvation is all about. Baguhin yung ating pagkatao. Dahil pag hindi na bago ang ating pagkatao, kahit ano pang ituro mo dyan, pag dumating ang tukso, bibigay. Yan ang problema ng Kristiyano. Okay? Kaya, inulit-ulit, Revelations 5:10, and He made us kings and priests to our God, and we shall reign on the earth. To him who overcomes, sabi sa Revelations 3:21, I will grant to sit with me on my throne. I also overcame and sat down with my Father on His throne. Mga kapatid, ang pinaka-goal dapat natin is to be the bride. Dahil pag bride tayo yung pinakamalapit sa throne. The reward is proximity to the throne. Pinakamalapit sa throne, yan ang reward. At pag ikaw bride, you will rule with Him on earth. Ruler ka. So, paano ka magiging ruler kung hindi mo nga kayang i-rule yung circumstances mo? Hindi mo nga kayang pagtagumpayan. Tapos sasabihin ni Lord, i-rule mo to. You cannot rule without ruling your own spirit. Kaya nga, sabi dyan sa 19:7-9 sa Revelation, let us be glad and rejoice and give Him glory, for the marriage of the Lamb has come and His wife has made herself ready. And to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright, for the fine linen is the righteous acts of the saints. Mga kapatid, hindi lahat mabibigyan ng white linen. Kasi titingnan niya kung ano yung motibo mo, bakit mo ginagawa yan. Kaya nga sabi niya, right, blessed are those who are called to the marriage supper of the Lamb. And He said to me, these are the true sayings of God. Hindi lahat invited sa marriage supper of the Lamb. If you're not the bride, you will not marry the bridegroom. Ganun lang kasimple doon. Kaya, mga kapatid, lahat tayo tatayo. Lahat po tayo. So, bantayan natin. God does not accept every sacrifice. God frowned on the sacrifice of Cain, but because his life was not right. Ang unang-unang tinitingnan ng Diyos, hindi yung ginagawa mo, yung buhay mo. Dahil pag na-please siya sa buhay mo, lahat ng ginagawa mo, tanggap niya. Pag hindi siya please sa buhay mo, lahat ng ginagawa mo, rejected niya. Aaron's son offered strange fire. They were consumed. What is strange fire? Wrong worship. God was angry with Korah's sacrifice because he was attacking God's leader.
The Lord only accepts our sacrifice if we are in the place He has chosen for us. Kung nasa lugar ka, kung saan niya gusto, He will accept His sacrifice. Ngayon, kung sinabi niya, doon ka sa Manila at nandito ka sa Coronadal, hindi ka tanggap. Okay? Saul's sacrifice was rejected because it was substitute for doing God's will. Marami sa atin, busy sa ministry, pero hindi ginagawa ang kalooban ng Diyos. Sinasubstitute yung ministry sa doing God's will. In Malachi's time, they offered blemished sacrifices and polluted bread to God. What is blemished sacrifices? Everything that we do out of a wrong motive is a blemished sacrifice. God does not want our sacrifice if we have not tried to be reconciled to a brother. The Lord ignores the sacrifices of those who treat their spouses with cruelty. Ananias and Sapphira offering were an abomination because it was done deceitfully. Yung pagdaraya natin pagdating sa pera. Kaya nga, mga kapatid, ngayon pa lang, itong mga mensahe sa atin, huwag natin baliwalain. Darating ang time, lahat to mangyayari. Tatayo tayo sa harapan ng Diyos. Hindi i-account kung gaano ka successful dito. How much you let God be successful in your life, making you what He wants you to be. So that when He examines us, He will not see us, He will see the fullness of Christ in us. At lahat ng gagawin natin, be acceptable dahil lahat yan ginawa natin ng tama ang motibo, tama ang puso, at ginawa lang natin ang kalooban niya. Mga kapatid, hindi complicated ang Christian life. We complicate it if we do it on our own way. Kaya nakakapagod, yes. Nakaka-frustrate, yes. Masakit, yes. Ministry is a very painful work because you deal with people. But while dealing with people who are impossible to be with, God used these people to purify us. Kaya nga, okay lang itong mga tao sa paligid natin. Masakit magpakisamahan dahil lagi tayong sinasaktan. Pero make use of that for you to be the person God wants you to be. Hindi mo i-account gaano karami ang kaluluwa, kundi gaano kalaki si Kristo sa buhay mo. Gaano nakalaki ang pamumuhay mo ayon sa salita niya. How well you live the Word of God. Mga kapatid, simplify our life. Kung ano lang yung pinagagawa at ano lang ang pinagagawa. Yun lang. Huwag na natin i-complicate. Okay? Kaya minsan hindi tayo makasunod kasi marami tayong gusto. Bitawan ng gusto at ang Diyos lang ang i-please natin. Live for God, live beyond the grave. Amen po ba?